unlike nung mga nagdaan na first week ng January, dito sa amin sa Batangas, sobrang lamig talaga. So, yun yung uh, crucial kapag masyadong malamig. Eh, talaga guys, mapapansin nyo, sobra silang nagtatakbuhan pa. So, ibig sabihin, sapat yung init na naibibigay ng ating ilaw dito sa ating brooder. Hello guys, good evening. So, day 3 tayo ng ating mga day-old chicks. So, kung mapapansin nyo, medyo may improvement na yung ating yung ating kulungan, yung ating brooder. Kasi hindi na siya puro sipit. No? Yung baba na lang yung may mga sipit. Pero itong taas, medyo na okay na natin, ayos na natin. So, tingnan nyo, ito yung itsura ngayon ng ating mga DOC. Ayan. So, kung mapapansin nyo, masisigla pa rin. So, as of day 3 natin, day 3, meron na tayong isang mortality. No? So, para siyang ganito, kanina. So, tinutuka-tuka siya ng mga kasama niya kasi pagbasa, ayan. So, hopefully, makasurvive tong isang to. Kasi nababasa sila. So, pagbasa yung balahibo, gustong-gustong tukain nung mga kasamahan. So, pero gagawin natin dyan, ilalagay natin yan sa, sa parang basket para hindi siya matuka-tuka ng mga kasama. Wait lang, kukuha tayo dito. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Lagyan natin ng patuka. Ito guys. Ayun, mapapansin nyo, basa kasi siya. So, ilalagay natin siya dyan. Malapit sa ilaw. Tapos lalagyan natin ng patuka para hindi siya magalaw nung mga kasamahan niya. And sa day 3, napapansin ko na syempre nagkaroon na ng improvement yung sizing ng mga DOC. And ang problema ko ngayong araw na to, sobrang busy ko, hindi ako nakapag-tanggal nitong mga natin sa pin. So medyo makapal yung mga naipon. Pero guys, nakapagpalit ako ng tubig kanina. Ayan. So kanina punong-puno ito. Ayan. Punong-puno to. Pero ngayon, paubos na. Ito naman, nakakalahati na yung tubig. So yun, status ng ating DOC as per my observation is mga healthy naman, mga healthy yung ating mga DOC. And then yung patuka kasi hindi ko siya hindi ko mino-monitor kung gaano kadami ba yung patuka na nilalagay ko dito sa mga patukaan. Kasi ang goal ko lang naman is hindi maubusan ng patuka yung ating mga DOC. So ngayon, time check, parang mag-8 p.m. na. Meron pang patuka. Pero mamayang mga 10 p.m. or 10:30 p.m., babalik ako dito, lalagyan ko ulit ng patuka, itong ating mga DOC. And then maglalagay ulit tayo ng painom doon sa ating mga painuman na nauubos na So, huwag kayong magtataka kung medyo mainit na yung tubig kasi nga mainit din yung loob ng ating brooder. And yun yung mas kailangan ng mga DOC. Kailangan na maintain yung at least 35 daw to 37 degrees Celsius na init dito sa loob ng brooder. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga dating mga sako na nakasipit-sipit lang, ang ginawa ko na dito, ayan, so yung mga karton, kinable tie ko na para mas maliit yung gap ng sisingawan ng init. And then yung plastic natin, isinagad ko hanggang sa ibabaw para, kung mapapansin nyo, ayan. So kapag itinaklob natin na ganyan, ayan, pag tinaklob natin na ganyan, hindi makakalabas, hindi makaka-escape yung init ng naiipon natin dito sa loob ng brooder. Kasi sayang naman kung makakalabas yung init, ayan, so yan yung ginawa ko ngayon na improvement para hindi rin ako mahirapan. And then dito sa baba, mapapansin nyo, ganun pa rin. Hindi ko na pinalitan yung mga kurtina kasi nga, makapal na yung pagkakalagay natin dyan. And kapag makapal na yan, talagang hindi na rin lalabas yung init. So hindi ko pa ito na-improve. Ang ko lang dito ay sipit lang. And then yung plastic natin, yun naman, at least, yan. So pag ganyan siya. So iipitan lang natin para hindi malaglag. So kaya lang ako nagpunta dito
is para i-check nga kung naubos na ba yung mga patoka. So dito sa area na to, sa second row natin, actually ito pala yung first row. So yan, meron tayong parang nanghihina dito. So hindi naman natin kasi talaga may iwasan ang mortality pagdating dito sa pag-aalaga ng mga DOC. Pero at least ang goal natin is mababa lang. Mababa lang yung mortality rate natin dito sa ating mga DOC. So ganun talaga, merong magiging mahina, merong maging mahina, pero mas marami pa rin naman yung malalakas at masisiglang mga DOC. And sabi ko sa inyo guys, nagre-respond yan sa sipol. So, kung nasan yung nasipol, doon sila lumalapit. So mamaya, i-check ko ulit yung ating brooder, and then maglalagay tayo ng mga patoka, mag-aayos tayo ng mga painuman. Pero as of day 3, guys, maganda yung status ng ating mga DOC, masisigla. And tingin ko, yung 3 ilaw kada brooder is sapat na para hindi sila lamigin. Maganda rin naman na yung panahon ngayon is medyo mainit na summer. So hindi talaga masyadong malamig. Unlike nung mga nagdaan na first week ng January, dito sa amin sa Batangas, sobrang lamig talaga. So yun yung crucial kapag masyadong malamig. Talaga guys, mapapansin nyo, sobra silang nagtatakbuhan pa. So ibig sabihin, sapat yung init na naibibigay ng ating ilaw dito sa ating brooder para hindi nga sila lamigin. So hopefully guys, suportahan nyo itong ating channel para at least mas madami pa tayong mga videos na pwedeng i-upload, and madami pa tayong mga aspiring na mga magpupugo na pwedeng matulungan sa pag-aalaga natin ng mga pugo. Kasi guys, sabi ko naman sa inyo, wala namang business na madali. So, ito kasing pagbi-business ng pugo, medyo kasi ito ika nga ay sugal. Sugal kasi hindi mo rin matsyempohan lagi kung malakas ba or maganda yung benta ng mga itlog. So ako, kaya lang ako nag-alaga ng mga DOCs para maipakita sa inyo kung ano ba yung totoong realidad ng pag-aalaga kapag nag-umpisa ka ng pag-aalaga ng mga DOC or yung tinatawag nating day-old chicks. So, gagastos ka sa ilaw, gagastos ka sa brooder, syempre magpapatuka ka. So, yun yung mga dapat mong isaalang-alang kasi nga kailangan ng time. Kailangan mong i-monitor yung lalo na yung first 10 days nitong mga to kasi hangga't hindi to sinisibulan ng pakpak, kahit nga sibulan na to ng pakpak, may tendency pa rin na mamatay yung mga DOC. So kaya kailangan ma-monitor mo talaga, mababa lang yung mortality rate mo. Kung may mamatay man dyan, possible dahil naipit lang. Pero pag nagsunod-sunod na yung namamatay dun sa loob ng inyong brooder, possible may problema na. So as of day 3 naman, meron lang akong isang mortality, and yun is yung nabasa nga sa painuman. And kapag ganun nabasa, gustong-gusto lapitan niya ng mga kapwa niya sisiw, tinutuka-tuka kasi nga basa. So ayun lang muna guys for day 3. Hopefully meron kayong natututunan sa ating mga videos na ina-upload. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Hanggat maaari, i-share niyo yung ating mga videos. And pwede kayong mag-comment kung meron kayong mga question. Once again, ito ang yung Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Guys, huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya't pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.